Watch out, friends! Nakapag-bike na naman tayo ngayon. Ang ganda ng liwanag ng araw. Ang ganda ng sinag ng araw ngayong araw. Kumusta kayo? Masaya ba ang lahat at nakakapag-bike ba ang lahat? Okay, meron tayong bagong topic ngayon. Gusto mo ba mag-gravel bike? Kung gusto mo mag-gravel bike, master, hindi ka nagkamali ng gusto. Bakit? Okay, ang tatalakayin natin. Bibigyan ko kayo ng mga ilang gravel bike na pwede nyong gamitin for beginner, intermediate, novice. Yan. Bibigyan ko kayo ng mga ganyang gravel bike. Tapos bibigyan ko kayo kung ano nga ba ang advantage ng gravel bike. Kaya ikaw, bago ka lang sa ating channel, Aba Master, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe. Kung napadaan ka dito, sigurado ito pa lang yung video na napanood mo at marami ka bang matututunan sa mga video natin na nasa loob ng ating YouTube channel. At follow mo na rin ako sa ating TikTok, IG at FB page. Alright, Bike Talk with Papa Jack. Tara, simulan na natin to. Usong-uso ngayon ng mga gravel attack. Usong-uso ngayon yan. Kaya yung iba sa inyo nagmanais na mag gravel bike. Tama? Gravel bike is the best bike for me, for me. Meron tayo mga kaibigan na syempre ang gravel bike hindi nila preference. May mga kanya-kanya tayo preference Yung iba ang gusto ay MTB. Yung iba ang gusto ay road bike. Pero dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay gravel bike, kaya standby ka lang sa mga lahat na sasabihin ko. Okay, shoutout muna nga pala kay Kuya Junel. At shoutout kay Kuya kay Ate Pelzano, sa ating mga avid follower at ating supporter yan. At saka sa lahat ng mga bagong subscriber natin. Bakit nga ba marami ang nahihilig? Kasi syempre alam nyo mga master, yung gravel bike kasi, ang gravel bike ang isa sa pinaka versatile na bike para sa akin kasi nasubukan ko naman na lahat ng halos ng bike. Nakapag gravel bike na ako, nakapag road bike na ako, nakapag MTB na ako, nakapag folding, single speed, jumper, BMX, ano ba? Halos lahat naman na ng bike na nabukan ko. Fat bike, nasubukan ko na lahat yung mga bike na yan. So kaya, ano sabi ko, gravel bike ang pinaka versatile sa akin. Kasi, why? Kasi, magagamit mo siya kung ikaw ay nasa probinsya, magagamit mo siya sa mga rough road, sa mga rough terrains. At magagamit mo rin siya sa mga flat roads. Nasa speed na, kung gusto mo ng speed, meron kang speed. Kasi ang rough nun ay 46. Pwede kang maglaro ng 46 at pwede kang mag single speed na 40, 42. So napaka versatile niya talaga. When it comes naman sa handling ng mga gravel bike, maninibago ka lang sa una kapag ikaw ay galing sa MTB. Kasi magda-drop bar ka, di ba? So kung naka-drop bar ka, pumili ka lang ng angkop na sukat. May 400, may 420, may 450, may 460, may 440. Angkop na sukat ng lapad ng drop bar na gagamitin mo. Ngayon, kung maliit ka lang, mas manipis, mas makitid. Pwede kang mag-flare, pwede kang mag-standard na road bike na drop bar, para at least yung standard na road bike na drop bar ang gagamitin mo ready for karera, ready for racing. Although yung mga naka-flare naman, pwede rin naman pang karera yun. Kaya lang, iba pa rin kasi syempre yung aggressive type kapag ikaw ay kakarera, kapag ikaw ay mag-gravel doon. Iba pa rin kasi yun. So pili ka lang ng drop bar na gagamitin mo. Okay? So when it comes naman sa ating frame, kung ano yung frame na gagamitin natin, mamimili ka lang naman kung kaya ba ng budget. At mag-set ka muna ng budget mo. Pagka nag-set ka ng budget mo,
na sa gravel bike, syempre isipin mo kung hanggang saan lang ang kaya mo. Bawa, minimum na 20,000 ka lang sa gravel bike. Syempre kung 20,000 ka sa gravel bike, pipili ka, sagad lang ang budget mo, pipili ka ng gravel bike na hindi mo na kailangang i-upgrade. Pili ka ng mga components na pwede ng panlaban, pwede ng pang-araw-araw, pwede ng pang-ahon. Pili ka ng mga components na ganun. Kasi kapag hindi ka pumili ng mga components na ganun, halimbawa 20,000 budget mo, tapos nakakita ka ng 15,000 lang, 14,000 lang, 16,000 lang, pero marami kang i-upgrade. Unlike sa 20,000 na wala ka ng halos i-upgrade or pwede nang pagtsagaan yung components, dun ka na pumili. Yun na yung anibid mo, yun na yung kunin mo para matagal-tagal pa bago ka ulit mag-upgrade, di ba? Makikitaan ko kayo ng mga gravel bike na pwede nyo kunin, pwede nyo pagpilian. Mid-range, bukod sa mid-range meron din mga budget meal, tapos merong high-end ng konti. Papakita ko sa inyo, papakita ko kayo ng mga gravel bike. Dali lang ha, dali lang si kuya. So nandito tayo ngayon sa Roosevelt Bicycle Center. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga pwede yung pagpilian. Okay? Ready na kayo. Andan nyo lang yung budget nyo. Budget meal, tsaka mid-range. Alright? Gaya ng sabi ko sa inyo, di ba? Magsasuggest ako sa inyo ng mga gravel bike. Ito, mainit-init pa. So, pili lang kayo, depende sa budget nyo. Kung magkano yung budget na kailangan nyo. Ito. Nakikita yan. Bagong-bago yan. Bagong-bago yan. So, meron pa akong ipapakita sa inyo. Meron pa rin naman tayo ditong Crosta at meron din ditong Ferrino. Ito, Ferrino. Depende lang sa budget nyo. Magpapakita ako ng apat ha. Crosta, Ferrino at Yamis. Yamis, depende sa inyo kung paano nyo gustong tingnan at basahin. Okay? So, ito yung Yamis natin at ito yung Tusik natin. Okay, sabihin na natin yung presyo nito. Itong Yamis na to mga master, ang presyo nito ay etong si Yamis na gravel bike. Siyempre nakikita nyo na rin naman to sa ibang market. So ito ang presyo niya mga master ha. Pakita ko na sa inyo. Yan, 48,000. Ito yung mga mid-range na bike. Okay, so depende sa budget nyo kung magkano yung budget nyo. Naka 2x8 speed yan na Claris STI na yan. Okay, tapos meron tayo ditong Tusik. Ito naman yung Tusik natin. Yung Tusik natin, ito entry level lang to mga. Ito yung Tusik Peak Pro. Ang halaga nito mga master ay 23,000 lang. Tusik Pro 700C. So 8 speed lang to mga master ha. So pili lang kayo kung ano yung type nyo. Tapos bukod dyan, ito naman si Ferrino. Si Ferrino, ito actually matagal na to eh. Si Ferrino Monstro Gravel. Okay, ito 23,500. Pero same lang ni Tusik yung kanina. Yung kay Tusik yata 23,000. Ito 1x11 speed naman to. So kung gusto mo ng 2x o 3x, 2x, 1x, ito 1x yung Tusik 2x. Tapos ang pinakahuli natin, yun yung bagong-bago, yung Crosta RS10. Okay? Ang ano yan, size niyan, parang naka-pulse gold. Kayang-kaya tong kayang-kayang lagyan to ng goma at least mga 42, 43, 45C. Kaya pa siguro yan. Tapos naka 2x na yan, 51 size yan. Internal cabling, RS10 na Crosta. Ito yung bagong-bago yan mga master. Okay, bagong-bago yan. Ang halaga niya nasa 26,000 flat. Okay? So yun. So ayun, ang mahalaga kasi kapag bibili kayo ng gravel bike, alamin niyo muna kung magkano yung budget nyo. Napakaganda kasi ng gravel bike kung ikaw ay halimbawa nagra-ride pinang-araw-araw mo. Tapos pwede mo rin siyang gamitin na pang service. Tatrabaho ka, pwede mo siyang gamitin sa ganun. Gravel bike kasi, kaya ako nasabing versatile yan, pwede kang sumingit,
pwede mo siyang i-jump sa mga gutter. Kasi yung handling niya halos walang pinagkaiba, lalo pa kung ikaw ay nakagrip na goma. The best yan. Ay, pwede, pagka halimbawa may ride kayo ng mga kaibigan mo, kung naka-MTB sila, wala kang poproblemahin. Kung may ride kayo ng mga kaibigan mo, naka-road bike sila, wala kang poproblemahin kasi kayang sumabay ng gravel bike sa mga road bike. So sabi nga nila, wala sa bike yan. Okay? Nasa rider yan. Okay? So, pagdating sa apat na yun, pili lang kayo. Pero meron pang mas mababa doon sa 23. Meron pang mga 15 na kung nakikita. Yun yung mga budget meal. Okay? Hi, thank you. Deliver. So, paano? Ayun na. Hanggang dito lang muna po tayo. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga bagong follower natin, mga master. Inano ko lang tong video na to kasi marami nagpi-PM sa akin kung ano yung the best na gravel bike na pwede nilang gamitin at kung okay ba yung gravel bike or hindi. So, sagot lang to. Yan na lang natin doon sa mga nagpi-PM. So, yun. Maraming salamat. Palagi na nahihirapan pero gusto ko. Ako po si Papa Jack at narito ako ngayon sa Roosevelt Bicycle Center. At maraming salamat sa mga bagong follower. Kung hindi ka pa naka-follow, subscribe ka lang. At hit the notification bell button para sa lahat ng aking ilalabas. Okay. At palagi na dahan. Humingi sa Diyos na gabay. Para sa akin. Kuya Lakbay. Ciao.